Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ni Attorney Harry Roque. Grabe ang pasasalamat niya kay PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Ito ang kanyang post, 11 hours ago. Sabi niya, "Salamat sa bagong Philippine Presidential Communications Office Undersecretary. Lalo pang tumindi ang pagsadsad ng approval rating niya. Go, 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 go." Dating spokesman, itong si Attorney Harry Roque, kaya alam niya yung kalakaran sa trabaho ng isang palace press officer. Ang image ng presidente o yung amo, yung boss, kung minsan nakasalalay sa galing or kulang sa galing ng spokesperson. So, lumalabas ngayon, sad-sad, lagapak ang rating ng Pangulong Marcos Jr. Yung Publicos Asia Survey, March 15 to 20. Grabe, ang kanyang trust rating ay nasa 14% na lang. Ang distrust rating niya is 63%. Yung approval rating niya is only 19%. Ang disapproval rating niya, correct me if I'm wrong, parang 57%. Grabing lagapak na lagapak. So, bakit lumagapak? I don't know kung anong nakita ni Attorney Roque na ang nakatulong sa paglagapak ng ratings ng Pangulong Marcos Jr. ay ang kanyang palace press officer. Kaya, salamat sa bagong PCO Yusek. Go, 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 go. Yung kasabihan nga na, when your enemy is committing mistakes, don't interrupt him or her. Kaya ito, go, go, go lang. Pabayaan lang natin si Yusek Claire Castro. Okay. People who reacted, 37,000 people who reacted, 18,000 tumatawa. So either, sinong tinatawanan? Si Attorney Roque o si Yusek Claire Castro? Nasa dalawa lang yan. Ganon din yon. 14,000 ang nag-like. Either nag-like sila kay Attorney Roque or ano. To me, these are all positive comments para kay Attorney Roque. 14,000 ang nag-love. Okay, comments. Nelson Kawili. Magkaroon ka ba naman ng isang talatalang usik? Nag-iisip ba siya ng maayos bago nga ibulalas ang mga sasabihin niya? O sadyang ganon na talaga siya noon pa? Talaga ko, ganyan na siya. Ano siya? Talagang bardagulan nung una, nung hindi pa siya Yusek. Talagang nambabatikos. Dala-dala pa rin niya hanggang ngayon. Kaya lang, yung binabatikos niya noon, dinidepensahan niya na. Tapos, dati naman siyang anti-Duterte. Sinisira niya yung mga Duterte noon pa, hanggang ngayon. Doon pa rin. Thus, no change. Jocelyn Cadavis, good job, Auntie Claire. Arlene Naraha, bring it on sa bungangerang PCO. Sabi nga ni Attorney Sal Panelo, naawa na ako sa palengkera sa PCO. Awang-awa na ako dahil, anong sabi niya, lumalabas, wala siyang access sa Pangulo. Kaya, iba ang sinasabi ni Auntie Claire, mamaya iba rin ang sasabihin ng Kasi kung spokesperson ka, dapat
palagi mong nakakausap ang iyong amo para masabi mo kung ano talaga ang laman ng puso't isipan ng amo. Most of the times, opinion niya ang sinasabi. Merong isa nga yung tinanong siya ng, anong mensahe mo sa birthday? Anong mensahe ng Pangulo? Anong mensahe ng Pangulo sa birthday na dating Presidente Duterte? Anong sagot niya? Wala siyang mensahe, walang mensahe ng Pangulo. Kailang ako, may mensahe ako sa kanya. Yun! Dinagdagan pa niya. May mensahe ako na I wish him good health, good fortune. Kailangan niya yan ngayon. So, makita mo may pagka-sarcastic kasi nga nakakulong ang dating Pangulong Duterte. Kailangan niya ng good fortune, good health kasi baka mamaya anong mangyayari sa kanya sa kulungan. Mga ganun. Ang dami niyang idinadagdag. Kaya, sige lang, pabayaan lang natin. Pasita Datario, this needs a big celebration. Star L.A. Villanueva, my brain damage sir, walang bukang bibig. Walang bukang bibig kundi Duterte. May crush ata siya kay Tatay Digong. Ay, nako. Jenna Mohana Labiriento. Doble ingat po, Attorney Harry, sa kaharap at nakapaligid mo. Huwag magtiwala, mahirap ng traidor, baka may mag-ahas traidor. Update pala kay Attorney Roque, formal nga nang isinubmit yung application niya ng asylum sa Netherlands. Hintayin na lang natin ang approval o disapproval. But sabi niya, Attorney Roque, napaiyak siya, napahagulhul siya sa tuwa dahil hindi niya na kailang magtago-tago. To me, most likely, maaprubahan ang kanyang asylum application. Kasi inaprubahan nga nila si Joma Sison, ilang taon, ang tagal si Joma Sison doon. Kaya baka dyan na maninirahan si Attorney Roque habang nakaupo pa ang administrasyong ito. Kaya lang, by 2028, alam nyo na, vote straight PDP laban para siguradong malampasan ni VP Sara ang impeachment trial para, alam nyo na, 2028, President Inday Sara Duterte. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig sa Bukidnon dahil ang ating sweldo sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para ma-repair ang sira-sira nilang bahay.